Boss Primo, may kumuha sa client natin. Pagbalita ni Diego na dala ang report. Sino? Enzo Domingo. Sagot ni Diego sabay pakita ng litrato ni Enzo at ng bodyguard nitong si Jason. Who is he? At anong karapatan niya na kunin ng client natin? Inis na tanong pa ni Primo. He's a tycoon pero may hawak siyang grupo sa ibang bansa at balita ko ay member siya ng underworld boss. Nakakapagtaka lang na biglang lumobo ang business niya at maraming nag-invest sa kanya pero may balitang tinatakot niyang investors. Ito yung assistant niya. Yan ang nahagip ng CCTV malapit sa venue ng bidding noong isang buwan kasakay sa white Toyota kaya hindi posibleng si Enzo ang boss niyang nasa backseat. Anong business niya? Nagsimula siya sa pag-import and export ng branded bags and shoes sa bansa pero sa loob ng ilang taon, di naging mabuti ang lagay ng kumpanya nila at palugi na. Pero nitong nakaraang 3 buwan, ang dami na niyang brand sa Europa. Sagot pa ni Diego. Interesting. Saad ni Primo. Pero boss, member kasi siya ng Lion Phoenix na nabuo sa Japan hanggang sa umabot sa Amerika. Balita ko, kanang kamay siya ng boss noon tapos nang nawala ang pinuno ay siya nang pumalit kaya lumawak ang connections niya. Di makapalaging ibang members na tumanggi sa kanya kaya ginamitan niya ng dahas. Kontrolado niyang buong grupo ngayon. I see. Kaya hindi na nakakapagtaka kapag marami pa siyang makukuhang clients dahil ginagamit niyang Tiger Phoenix. Sabi ni Primo at naikuyom ang kamao sa galit. Sikat ang Tiger Phoenix dahil sa leader nitong magaling sa business. Ilang dekada nang pinag-uusapan ng grupo. Anong plano, Boss Primo? Mula noon na natiling palaisipan sa lahat kung ano ang mukha ng leader ng Tiger Phoenix dahil palagi itong nakamaskara at matinik sa laban. Pero 7 months ago ay naibalita sa underworld na nawala na ito sa laban dahil sa bagay na may nakalagay na lason ng kalaban pero marami ang haka-hakang tinanidor ito ng isa sa mga members niya. Hayaan mo lang muna siya. Keep digging. Sabi ni Primo. Mag-focus muna tayo sa maliit na bagay. Kinuha ni Primo ang cellphone at may tinawagan. Do you know Enzo? Tanong niya at nakinig sa kausap sa kabilang linya. Ano boss? Usisa ni Diego matapos pag-uusap ni Primo sa kabilang linya. Malaking posibilidad na si Enzo ang isa sa mga bidder. Kung tama ang hula ko, siya ang huling nag-bid kay Bianca bago ko tinapatan ng bidding niya. Interesado siya kay Ma'am Bianca? Saad pa ni Diego. Alam naman natin kailangan nila ng magagandang babae to entertain their clients. He can't have her. Halos pabulong na wika ni Primo. Kamusta ang agency? Pag-iiba niya ng usapan. Marami-raming sumasali pero marami rin hindi nakakapasa sa trainings, boss. Piliin niyong maiging mga tao. Ayaw kong madumihan ang pangalan ng agency ko. Wika niya. Hindi pa sapat ang kakayahan nila pero ngayong nasa bansa ang bagong leader ng Tiger Phoenix, kailangan na nilang maghanda. Napasulyap si Primo sa litrato ng tunay na mga magulang. Bibigyan ko ng hustisyang pagkawala ninyo, Mom and Dad. Bulong ng isip niya. Nakakapagod na talaga magtrabaho bilang janitress. Reklamo ni Bianca habang bitbit ang basura. Kailangan niyang maghanap ng paraan para palitan ang trabaho niya. May basura pa dito sa loob ng opisina. Sabi ni Diane. Di lumabas ka na. Sagot ni Bianca kaya napatingin ang ilang empleyado sa kanya. Talagang pala sagot ka, no? Gigil na wika ni Diana nagtataka kung ba't hanggang ngayon ay hindi pa napapaalis si Bianca. Kailangan niyong mag-isip ng paraan para mapaalis ito sa kumpanya. Busy ho ako at ang bigat na ng basurang to kaya balikan kita para itapon. Sagot niya. Hindi ka ba talaga marunong gumalang? Nakapagsulat na siya ng report at ipapasa na lang niya mamaya. Marunong naman po. Sagot ni Bianca na napatingin kay Diane. Napansin niyang nagre-record ito ng usapan nila kaya napaismid siya. As if nauubra ang gagawin nito. Subukan lang nito na siraan siya at malalaman ng lahat na nagsasama sila ni Primo sa isang bahay. Bianca, ang ganda naman ng t-shirt mo. Wika ni Nika nang lumapit sa table ni Diane. Thanks, bigay ni Primo. Proud na sabi niya. Sana all may joy mo pagbigay. Spoiled ka talaga niya, no? Siyempre, baby girl niya ako eh. Nakangiting sabi pa ni Diane.
kaya napailing na lamang si Bianca at lumabas ng opisina bit-bit ang basura. Mas lalo siyang nainis nang makasalubong sina Primo at Diego. "Ma'am, tulungan na kita." Alok ni Diego pero pinigilan ito ni Primo. "Igagawin pa tayo, Diego," sabi ni Primo kaya napasimangot ang dalaga. "Wait." Pagpigil ni Bianca kaya suminyas si Primo na mauna na si Diego para makapag-usap sila ng masinsinan. "May kailangan ka?" "Pwede bang palipat ako ng trabaho? Pagod na ako maging cleaner." "Pangatlong araw mo palang to, Bianca." "Kaya nga, pero hindi ko na kaya. Ayaw ko nang maging janitress." Reklamo pa ng dalaga. "Okay lang, sa bahay ka na lang." Seryoso na saad ni Primo. "Bilhan mo na lang ako ng bagong bag." Giit ng dalaga. "Yun lang ba?" "Oo, basta yung branded ha." Bilin naman niya. "Okay, seryoso ko, Primo." "Seryoso nga, sakto at pauwi na mama yung friend ko. Pwede pa siya dumaan para bilhan ka." "Talaga? Thank you in advance, Primo." Pasasalamat niya. Kahit sa bagman lang ay mawala ang pagod niya. "Basta gawin mo lang ang trabaho mo at iwasang makipag-away, okay?" Bilin pa ng binata. "Bahala ka." Inis na sabi niya sabay irap sa binata at nilagpasan sila para itapon ng basura. Nang bumalik siya sa opisina ni Dayan, napasulyap siya sa bag nito. Alam niyang original ito pero lumang model na kaya kung nainggit man siya ay konti lang. Di na bale, may bag naman ako na ibibigay ni Primo. Napangiti si Bianca sa naisip at the same time ay excited na siya. Sinubukan niyang iwasan si Dayan at sa itaas na siya naglinis. Bandang hapon, pinatawag siya ng HR para kausapin. "Hello, Sir Xander." "Hello, Bianca." Bati ni Xander. "Kamusta naman ang trabaho mo?" "Mahirap po. Gusto ko nang mag-give up." Honest na sagot niya. May company naman sila pero bakit pa siya nakapag-janitress dito? Kung hindi lang talaga nanganganib ang buhay niya, hindi siya magtitiis ng ganito. "May nag-IR na sa'yo," sabi ni Xander. "Si Dayan." Siguradong sabi niya. "Sino pa ba?" "Bianca, ano pa talagang nangyari? Sinasagot mo raw siya." "Hindi tama na nagtapon siya ng basura tapos nakita namang hindi nailagay sa basurahan. Hindi pa pinulot. Tama ho ba yun? Walang disiplina. Hindi porkit may tigilinis, pwede nang magkalat. Kung sinong mayaman at naturingang profesional, sila pa ang naungunang magkalat." Depensa ng dalaga. "Baka hindi lang niya napansin at busy rin." "Sir, ayaw ko na pong mag-explain. Alam mo bang girlfriend siya ni Sir Primo?" "So what?" Matapang na sagot niya na ikinagulat ni Xander. Kapag mali, mali. Di nga makalat si Primo tapos siya ang pasaway. "Hey, marinig ka nila." Saway ni Xander. "Totoo naman, sir." "Di ka ba natatakot na mapaalis?" "Hindi po, kasi nasa katwiran ako." Sagot niya. Siyempre hindi nila alam na may sarili rin silang kumpanya. Maliit nga lang pero at least siya ang boss doon. Ang problema ay may ipit din kapag sadyain ni Primo na pabagsakin sila. Pero kung fair ang laban, mabubuhay siya sa kumpanya nila kahit na nga lang sa manukan. "Kailangan ko ng explanation letter mo, Bianca. Send mo sa email ko." "Try kong gumawa, sir. Wala akong laptop at wala ring cellphone. Itong 33 ang lang gamit ko." Sabi ng dalaga sabay pakita ng lumang cellphone. "Sure ka?" "Oho, sir." Sagot ng dalaga. "Sa bond paper mo na lang isulat tapos ipasa sa akin. Pero last na to ha. Iwasan mo si Ma'am Dayan kasi girlfriend siya ng boss." Si Bianca na ang nagtugtong ng nais nitong sabihin. "Sige po, aalis na ako." Nang makalabas, sumaglit si Bianca sa opisina ni Primo pero walang tao. "Ito na bang bag ko?" Tanong niya sa sarili nang makita ang Chanel bag sa table ni Primo. Bigla naman siyang na-excite. Tinawagan niya si Primo pero hindi sumasagot kaya lumabas siya dahil malapit na ang uwian nila. Nagbihis muna siya sa locker room. "Bianca, kanina ka pa?" Tanong ni Manang Maika. "Hindi naman po."
Sagot niya na nagpapalipas ng oras. Naiwan mo yung vacuum sa taas. Sabi ni Manang. Oo nga pala. Wait lang. Sabi niya at nagmamadaling tumungo sa taas para kunin ang vacuum. Pero natigilan nang makasalubong sina Primo at Diane. Napasulyap siya sa Chanel bag na bitbit ni Diane. Thank you so much sa bag, Primo. Pasalamat ni Diane sabay yakap sa binata. Walang anuman. Sagot naman ni Primo na napasulyap kay Bianca na kinuha ang vacuum. Alam mo bang sinagot-sagot niya ako kanina? Sumbong pa ni Diane. Iwasan mo na lang. Saad ni Primo. Sa ugali ni Bianca, malamang wala talaga itong inuurungan. What? Akong mag-a-adjust? Hindi makapaniwalang wika ni Diane. Come on, mas malawak ang pag-iisip mo kaysa sa kanya, kaya pagpasensyahan mo na, Diane. Para sa'yo, okay. Pero na-IR ko na siya. Hindi naman nakaimik si Primo. Kung ganitong hindi maawat ang ugali ni Bianca, baka magkaroon ito ng problema sa lahat ng empleyado at hindi na niya kaya pang pagtakpan. Sige na, balik na ako sa opisina. Paalam niya para ipagpatuloy ang trabaho. Boss Primo, hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Diego dahil 5:00 na. Mauna ka na, tatapusin ko lang basahin tong kontrata. 6:00 na siya nang matapos pero dumiretso si Primo sa bahay. Papasok pa lang siya nang maamoy na niya ang adobo. Hi. Bati niya kay Bianca na naka-mini short at manipis na pang itaas. Hindi ka ba nilalamig? Iniwas niya ang paningin sa makinis nitong katawan. No. Sagot ng dalaga dahil sanay naman siyang magsuot ng kahit ano sa bahay. Kain na tayo. Okay, magpapalit lang ako. Sagot niya. Nang makapagpalit na ay bumaba na ang binata. Wow, adobo ah. Hindi ko nilagyan ng asin tapos nilagyan ko ng kaunting tubig. Di ko alam kung anong lasa. Nahihiya na saad ni Bianca. Tinikman naman iyon ni Primo. Okay naman. Medyo nadamihan mo lang ng tubig pero lasang adobo naman. Sagot niya at nagsimula ng kumain. Talaga? Anong gagawin ko? Tanong ni Bianca. Dagdagan mo ng toyo or magic syrup. Sagot ni Primo at ipinagpatuloy ang pagkain. Mukhang nag-i-improve na ang cooking skills nito. By the way, next week ng anniversary ng company. Anong mayroon? Formal dinner party. Sagot ng binata. Wala akong dress. Bilhan kita. Dumaan kayo ng divisory ni Diego bukas bago umuwi. Saan na palang bag ko? Pag-iiba ng dalaga sa usapan. Nasa kotse, naiwan ko. Nang matapos kumain, kinuha ni Primo ang bag sa kotse at ibinigay iyon kay Bianca. Ano to? Nakataas ang kanang kilay na tanong ni Bianca habang hawak ang backpack na bag. Bag? Niloloko mo ba ako, Primo? Kigil na tanong niya na kulang na lang ay itapon ng bag. Why? Bagay naman sa'yo ah. Pink naman yan, pang-opisina mo. Mas marami kang mailalagay na gamit dyan. Siya na lang binigay mo kay Diane tapos sa akin Jansport lang? Kigil na tanong ng dalaga. Sabi ko, branded. Magandang brand naman ang Jansport ah. Matibay pa. Ewan ko sa'yo. Inis na sabi niya at padabog na umakyat sa kwarto. Hindi talaga niya papansinin si Primo kahit kailan. Ramdam niya na mahalaga talaga si Diane para sa binata at nakakaramdam siya ng sakit sa puso niya. Thank you, Diego. Pasasalamat ni Bianca nang makababa ng sasakyan. Late na siya dahil ang call time ay 7 ng gabi pero 7:30 na. Inayos niya muna ang sarili bago pumasok sa opisina. She's wearing a black gown na nabili niya sa Divisoria. Mumurahin ang tela pero ang ganda ng disenyo at maganda ang hubog ng katawan niya, kaya nagmumukha siyang modelo. Papasok pa lamang ay napatingin na ang lahat sa kanya. Oh my gosh, muntik na kitang hindi makilala. Sabi ni Xander nang makasalubong ang dalaga. Good evening everyone. Bati ni Bianca sa mga kasamang janitress. Hindi naman sa pang-aano pero nagmukha siyang madam ng mga ito ng sandaling iyon. Tara sa table, Bianca.
Yaya ni Manang Maika kaya sumama siya sa mga ito. Pero nakasalubong nila si Dayan. Ang swerte mo at imbitado ang mga janitress ngayon. Sabi ni Dayan na hindi itinago ang inis kay Bianca. Manang, mauna ka na ho sa table natin. Sabi ni Bianca at hinarap si Dayan. Part din naman ng company ang janitress. Kami ang tagalinis ng kalat mo, remember? Wow! Talagang nagbihis ka pa ng ganyan, katulong ka rin naman. Bakit? Bothered ka sa itsura ko dahil nagmumukha kang mahirap kaysa sa akin? Taas noong tanong ni Bianca. Look, sa akin sila nakatingin. Sorry ka kasi naagawan kita ng spotlight. Sasampalin sana siya ni Dayan pero ang bilis ng kamay ni Bianca para pigilan ito. Gagawa ka ng eksena? Nakangising tanong pa ng dalaga. Look around you. Sabay bitiw sa kamay nito. Sino bang kinakapitan mo sa kumpanyang to para ang lakas ng loob mong sumagot kahit kanino? Nagpipigil sa galit na tanong ni Dayan. Ikaw lang naman ang sinasagot ko dahil hindi ka karespe-respeto sa ugali mo, Dayan. But dahil gusto mong malaman, sige, ang boyfriend mo. What? Gusto niyang humalakhak. Masyadong mataas naman at ang pangarap mo, Bianca. Ayokong magsayang ng oras sa'yo. Mahaba pa ang party. Sagot ni Bianca at tumalikod pero may nabunggo siyang babae. Ouch! Wika nito na muntik nang matapon ang hawak na wine. Sorry. Paumanhin niya at napatitig sa magandang babaeng nasa harapan. Ang Barbie nito tingnan sa kulay pink na gown at nakalugay pa ang mahabang buhok. Ito talaga ang tunay na mayaman sa hitsura at kutis pa lang. It's okay. Sabi ng babae na nakatitig sa mukha ni Bianca. May dumi ho ba sa mukha ko, ma'am? Tanong ni Bianca. Wala, miss. Anito at tila na tauhan. You're so pretty. Trina? You're here. Nakangiting wika ni Primo nang lapitan sila. Primo, hello. Parang batang sabi nito at agad na niyakap si Primo. I miss you. Hinalikan niya ito sa kanang pisngi. Thanks God, dumating ka. Akala ko. Pwede ba yun? Nakangiting sabi ni Trina. You're pretty, baby girl. Nakangiting saad ni Primo kaya sumalubong ang kilay ni Bianca sa narinig. Ilang araw niyang hindi pinansin si Primo dahil sa bag pero heto ngayon, mukhang hindi naman affected ang binata at may bago na namang baby girl. Humarap naman si Trina kay Bianca. By the way, I'm Trina Sanchez. You can call me Trina. And you are? Bianca, ma'am. Tipid na sagot ni Bianca. Kung kay Dayan, kaya pa niyang makipagsagutan pero rito mukhang wala siyang laban. Nice name. Ani ni Trina. Excuse me, girls. Paalam naman ni Primo. Maiwan mo na kita, baby girl. Take your seat, ha? Sure. Nakangiting sagot ni Trina at hinarap si Bianca. Excuse me ho, maiwan na muna kita, ma'am. Saad ni Bianca sa babae. Familiar sa kanya ang Sanchez pero hindi niya matandaan kung saan niya ito narinig. Pero malamang sa business world din, lalo na't konektado ito kay Primo. Sinundan niya ang binata na nasa bar area. You look good. Wika ni Primo nang tumibi siya rito at kumuha ng wine. Nasabi mo na yan sa baby girl mo kanina. Lahat ba ng babae sinasabihan mo ng ganyan? Hindi naman lahat, Bianca. Ilan pa bang darating na girlfriend mo? Tanong ni Bianca sa kaininom ang wine na hawak. Why? Nakangising tanong ng binata. Jealous? Matamis na ngumiti si Bianca pero biglang nabura ang ngiting iyon at napalitan ng seryosong muka at tumalim ang tingin na para bang makakasakit ng tao kaya iniwas ni Primo ang tingin. Puntahan ko lang si Diego. Naiiling na paalam ni Primo at iniwan si Bianca. Ano kaya ang totoong pagkatao ni Bianca at bakit pamilyar sa kanya ang mga Sanchez? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.